Hello mga friends! Kumusta po kayo? Ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. At ngayon medyo nasa jolly mood tayo dahil busog na. Busog na nakakain na kami ni Cory at saka galing lang kaming bumili ng mga items galing sa IKEA guys. Ay, nako, nabudol na naman ako. Nakagasta na naman kami. Pero kailangan talaga, sinabi ko sa asawa ko, kailangan Kasi kailangan natin ng storage, mga blah, 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 blah. Kasi feeling ko ba, ang dami ng kalat-kalat dito sa aming front room. So, kailangan ng ligpitin ang mga bagay-bagay. But anyway, samahan niyo ako ha. Magliligpit lang ako at saka mai-chika ako sa inyo mamaya. See you later! Okay, ito na po yung nabili namin ni Cory sa IKEA. Dalawa itong container, like plastic bins na ito yung isa para mas pa. But ito yung binili namin. Kasi hindi na masyadong malamig. As you can see, wala na akong coat. So, kailangan na natin palitan ng ating mga bed sheets at labahan natin ang ating mga comforters at palitan natin ng medyo hindi masyadong makapal na mga duvet, na mga at nakabili kami ni Cory nung isang araw nito, pero hindi ito sa IKEA, linagay ko lang dito. Tapos, pakita ko sa inyo ito, kasi dadating yung, malapit na yung birthday ng aking pamangkin na babae, so, nakita ko ito kanina sa restaurant, tapos sabi ko kay Cory, bilhin natin ito para, may charger, bilhin natin ito para sa kanyang gift, so, tadeng! Tapos may ano pa siya, may ears pa siya. Ha? Yan. Baka ito. Yan. Tapos kung gusto niya ilagay sa stand, yan. Kung hindi naman niya gusto ilagay sa stand, tatanggalin lang niya at ipakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. Yan o. Tadang! Yan. Tapos, tapos, increase ang speed. Yan. So, medyo nakakaano din siya, nakakawala ng init. Yan o. Tapos, kung gusto niya, maglakad-lakad siya, tapos maganon-ganon siya, okay. But, kung gusto niya doon lang sa kanyang kwarto, lagay lang niya doon sa kanyang nightstand. O, diba? Ang cute. So, ito yung magiging birthday gift ko sa aking pamangkin. I'm excited. Okay. So, ilagay lang natin ito dito. And then, we're going to put it in a gift bag. Meron naman akong gift bag dito. Hallelujah. Kasi yung pamangkin ko, hindi naman masyadong maarte yun. Your gifts doesn't need to be that grand. Para yung binigyan namin siya ng gift, guys, yung nasa video nakita niyo, oh my gosh, she's so happy. So, enjoy siya sa ating gift. So, I'm happy too. Tapos dito lang natin ilagay ang kanyang regalo. Tapos syempre, may regalo tayo para sa kanya. Ewan ko kung anong iregalo natin sa kapatid niya. Just to be fair, kasi alam niyo naman, pag may regalo ang isa, dapat ang isa din meron. Okay, ilagay lang natin dito yung ating mga grocery para makita ninyo kung magkano na naman ang budol. Ito siya, ito yung pinakamura doon sa IKEA. Siguro nasa mga $24 lang ata ito. Compared sa yung iba, nasa $79, $69. So, ito siya. Kasi hindi siya masyadong, makapa. So, yan yung kinuha namin. Tapos, tingnan nyo guys. So, tadang! Diba? Tag $3 each. So, I'm so happy kasi lagyan mo ito ng mga dessert or mga finger food. So, hugasan natin yan. And, I was thinking na dito ako matulog tonight, so I have to have that one. Tapos, ito yung pinakamahal na nabili namin today. No, actually. Other than the plastic bins, ito ang second na pinakamahal. Alam nyo guys, ang nadanyos namin ngayon is
almost $300, including our eatings at the restaurant. Oh my gosh, $300 mga almost magkano na yan? 15,000 pesos, more or less, or more. But di bali na kailangan naman ito. Sabi ni Cory na, meron mo naman tayong mga plato dun sa bahay. Yeah, mayroon tayong plato sa bahay, pero those are like 19 years old na. Tapos, ipakita ko sa inyo mamaya. Ito. Bumili din tayo ng placemats para kumpleto yung ating boho style dito sa ating bahay. Siyempre, tatanggalin natin itong, alam niyo naman ako, hindi ako mahilig magtanggal ng mga price tags, pero tatanggalin natin yan. Kasi baka akalain ng mga kakain dito na may price tag sila. Joke. So, yan, tatanggalin natin yan later on. And then, yan, para kumpleto yung ating boho style na decor dito sa ating dining table. Yan. Yan. Okay. So, kailangan na lang talaga ng, ano bang ilalagay ko dito? Flowers? Or, ewan ko. Tingnan natin kung anong malagay ko dyan. Alam nyo, ito na lang yung ating ilalagay sa ating table. Tingnan nyo guys. So, I bought this for $6.99 each. Pero parang 50% off ata nung binili ko ito. Kasi alam nyo naman ako, hindi ako mabili pag hindi siya sale. Yan. Lagay lang natin dyan para kompleto na yung ating presentation, di ba? What you think, ha? Palayo tayo. Ito talaga yung gusto ko, guys. Gusto ko itong interior decoration. Tapos, minsan ay parang nasumuka na sa Bisaya pa, nasumuka na. So, kailangan ng palitan yung ating decor. So, in 1 year, pinapalitan ko siya every season. Mayroong spring, mayroong summer, then fall, at saka winter. So, yan. Ang ating gagawin ngayon ay, bago tayo magligpit-ligpit, punta muna tayo sa ating bedroom dahil atin siyang tatanggalan ng kanyang karapatan. Joke. Tatanggalan natin siya ng kanyang bed sheets. Yan, oh. Ito ay ating trash can. Would you like to put this in the laundry bag? Oh, you got one in there. You already put something new? Not new, you have one in there. Tapos ito yung ano, Well, pang dust sucker natin. Ito, galing itong ukay-ukay. Tapos, itong ating trash can, atin lang ilagay sa ating ilalim ng dresser. there's one. Well, it'll have to be cleaned by the morning. That's mean! Mm-hmm. Ipakita ko ito sa inyo guys. Ito yung sinasabi ko na air duster namin. Electrical air duster kasi ano, nagsasak in siya ng mga dumi. Pero mamaya ko na yan atupagin. Yan. Ay nako guys, ito yung nakabudol sa amin ni Cory today. Ay, ang buhay talaga. Walang katapusang pagbubudol ng gastusin. But seriously guys, talking about budol, alam nyo ba nung maliit pa lang ako, yung papa ko ba, kasi di ba matanda na yung papa ko, tapos nag-retire na siya dun sa sa Hawaii. Tapos, doon na sila nakatira sa aming ancestral home doon sa Bayawan. Tapos maliit pa kami. Super liit pa namin. Teka lang ha, ba't ang layo-layo nyo? Yeah, maliit pa lang kami. Mga kindergarten siguro kami. Tapos, budol na lang yung pinag-usapan natin ngayon. I-share ko sa inyo yung time na nabudol yung papa ko. Parang, research nila ba? Kasi syempre naman, hindi pala ako nakita dito. I don't know kung nag-research yung mga tao na nambudol sa papa ko. But, pinuntahan nila yung papa ko. Alam niyo yung may parang hinihypnotize yung mga tao.
minsan yung mga tao pumupunta sa bangko at wini-withdraw nila yung mga pera nila at ibigay nila dun sa mambubudol. Iwan ko kung anong lumay ba, anong potion yung ginagamit ng mga taong ito. But yung papa ko, nagiging biktima din siya ng gano'n, na budol. Yun. Yung ancestral home namin is probably about 3 hours, 2 hours away from the city. So, yun. Anong sigurong gayuma yung nagawa nila sa papa ko? Siyempre, papa ko matanda na, retired na eh. Nabudol nila yung papa ko, naakit nila napunta dun sa city para i-withdraw yung pera niya. Pagdating ng mama ko, nalaman ng mama ko na, hala, si Tio Melcher, kasi tawag doon sa mga kapitbahay namin Tio eh. Hala, si Tio Melcher, dinala ng 3 lalaki daw. Si mama sabi ni mama, saan papunta? Sabi nila, punta daw sila Dumaguete. Tapos, ano nang yung mama ko? Nag-wonder na siya, bakit anong ginagawa? Kilala niyo ba? Kasi yung papa ko was very friendly. So, kilala siya sa lahat ng mga silingan ba, mga kapitbahay namin doon sa aming bayan. So, nung nabudol yung papa ko, pagdating ni mama, nag-report kagad kay mama na, hala, si Tio Melcher, dinala sa Dumaguete. Like, what? Oh, dinala sa Dumaguete. Kilala niyo ba? Hindi daw kilala. So, alam yung ginawa ng mama ko. Pumunta siya sa police station, sa police of chief. Tapos sabi niya, tulungan mo ako kasi yung asawa ko kinidnap. Kasi hindi namin kilala kung sino yung nagdala sa kanya. So, yun, yung chief officer doon sa town namin, naku, bawat sasakyan, guys. May kami, bus namin doon is, at that time, mayroong Netran at saka mayroong series. Yun, sila, sa next na bayan, pinapara nila lahat ng mga pasahiruan para mahanap nila yung papa ko. Until such time, mga alas 3 na siguro, yun, naka-withdraw na yung papa ko ng pera. Tapos, nakita na nila yung papa ko kasama yung 3, kaya dinala sa police station yung 3. Tapos, yun, in-investigate. Bakit pina-withdraw mo itong matanda ng pera, blah, blah, blah. Wala silang ma-explain ba. Ewan ko kung uso pa ba dyan, pero ang dami talaga na yung nakikipag-usap sila sa yan, before you know it, na-hypnotize ka na, nabigay mo na yung relos mo, yung mga jewelries mo, tapos yung sa case ng papa ko, pumunta talaga sila, 3 hours drive, pumunta sa city para ma-withdraw ng pera. So yun, nako, my gosh, galit na galit talaga yung mama ko. Tapos, ito naman si papa, sinabihan siya ng chief officer na, so anong gagawin natin? Kakasuhan natin itong mga mambubudol na ito. Tapos, alam mo naman, papa ko napakabayot. Sabi niya, hindi naman nila ako pinatay, so hindi ko na lang sila kakasuhan. Ako, nagalit yung chief officer. Sabi, nagsasayang ako ng panahon. Alam mo ba kung anong nagawa namin para madakip lang itong mga 3 ito? Tapos ayaw nagalit siya in other words. What? Laundry time, please. Yeah, I'm gonna be fix this careful. and then I'll do the laundry. Are you gonna do a tub? I No. just get worried because it's slippery and you might have a problem. No What? tubs tonight. I won't jump up. Why would you be worried? Because to the viewers, she might slip on this. Oh, I'll be fine. But you're not doing the tub anyway. Mm-mm. Yeah, no tubs, please, unless someone's here. If I will do the tub, I will not do the bubbles so that I can have a massage. But anyway, Now you fall asleep and then you'll get cardiac arrest from the. can you fix the other sidebar, please? I don't know about that. Just balance it. Ladies and gentlemen, I implore you, my husband. Sit down. Oh, is it live? Can you fix it? No, it's not. Oh, you can edit it out. Yeah. You can edit out. You can Okay. just. Okay. So, ganito tayo See you later. mag-arrange ng ating mga Oh, you got this too. Oh, bed sheets. get this right. So, this is looking good now. Oh, it's bright though. Did you tell them about how bright it is? Mm. So yun, kaya galit talaga ako sa mga mambubudol, mga magnanakaw, mga, hey, Huh? It's better, isn't it? no. Ooh. No, this is better though. Mm-mm, Like that? It's dark. That's beautiful. How about that? Mm. That's better, I think, for you. That's better for. Okay. So do you like the Nice, yeah. kitchen situation? What about it? I don't see any. Kitchen, what about it? I mean, Oh, the dining. Yan. yeah, that works. Tadang! Okay na yan.
Tapos, maglalaban na tayo. Ito, lalabanan natin. Nakakapagod. But this kind of work gives me so much satisfaction at stress reliever siya. So, hayan na. Chubidubidu. So, yan yung magiging decor natin for summer. Tapos, pag fall, papalitan na naman natin ng ibang color pang fall din. Tapos, nung isang araw, di ba, nag-jacuzzi ako. Tapos, linaban ko yung aking swimming wear. Ito yung swimming wear ko. So, atin itong titiklopin. Ilagay sa kanyang kapaglalagyan. Yun yung story ng papa ko nung nabudol siya. Kaya galit na galit talaga ako sa mga ganyang mga tao ba na bakit kayo ganyan? Taking advantage sa mga matatanda. Talking about matanda, guys. Ay nako. Nung dyan pa ako sa Philippines, nagtatrabaho pa ako dyan. Doon sa school namin na pinagtuturuan ko, may pumunta doon sa office. Tapos naghingi siya ng tulong ba. Sabi ko, bakit Manong? Anong nangyari? Parang taga-dapitan na ata siya. Tapos galing siyang Cebu. Tapos pauwi na siya sa dapitan. Tapos sabi niya, sumakay daw siya sa barko. Tapos alam niyo namang barko doon sa Cebu to Dumaguete. Tapos Dumaguete to dapitan. Overnight yung sa Cebu. Tapos nakatulog siya. Siyempre, matulog ka overnight Pagkatulog niya, guys. Pagising niya sa umaga, lahat ng mga maleta, mga kagamitan niya nawala, ninakaw. So, yun, wala talaga. Yun lang, yung damit niya, yung nasuot niya ba, yung naiwan. So, oh my gosh. Sabi ko, kawawa ka naman, Manong. Sabi niya, wala talaga. So, wala nga akong matirahan dito, wala akong kilala. So, nagmamalimos ako para lang ako may makain at saka susulatan ko yung pamilya ko doon sa dapitan para mapadalhan ako ng pera. Sabi ko, susulatan mo, saan ka titira? Sabi niya, wala nga akong matirahan, sa mga parke na lang siguro ako magstay. Sabi nga, ganun ba? Naawa ako, guys. I don't know, for some reason, maluwag talaga yung puso ko sa mga matatanda. Siguro dahil matanda din yung papa ko kasi nung pinanganak ako, he was already 71 years old. So yun, sinabi ko sa kanya na, sige Manong, doon ka na lang sa bahay titira. Kasi around that time, ako na lang mag-isa doon sa bahay namin sa city. Tapos, mayroon kaming isang room doon na separate sa main house. Bali, yung door niya is separate. So, hindi siya makapasok sa loob ng bahay. So, doon lang siya sa room niya. Tapos, kung lalabas siya, diretso na siya labas sa bahay. Hindi na siya makapasok doon mismo sa aming bahay. So, sinabi ko sa kanya, sige, doon ka na lang titira Manong. Tapos, I will provide you with food. So, yung mama ko, pinapatukod na apartment. Tapos, may faucet doon. Sabi ko, doon ka sa gilid, papuntang apartment, maligo. And, doon siya nakatira mga, siguro 1 week or so. Tapos, sinulatan niya yung family niya. Around that time, wala akong ika-afford maibigay na pamasahin niya sa barko. So, sabi ko, ito lang talaga yung matutulong ko sa'yo. I gave him accommodation. Tapos, kakatok ko lang yung pinto niya. Manong, ito yung pagkain mo. Tapos, yun. And then, after a while, yun. Sumulat siya sa family niya. Tapos, yun, nag-reply yung family niya. Pinadalhan siya ng pera. Tapos, one day, mga over a week ata, niyang nakatira doon. Sabi niya, ma'am, nagpadala na yung mga kapatid ko ng pera. Maraming salamat talaga. Oh, so talaga, very good. So yun, to make the long story short, nakauwi na siya talaga sa kanilang probinsya. Tapos after mga 2 weeks after, naka-receive ako ng letter ba, na galing sa kanya, sana nakip ko yun. Sinulat niya sa yellow paper. Sabi niya, maraming salamat. Hindi mo ako kilala, pero pinatira mo ako. Nakaka-touch talaga ba? Tapos yung employer ko noon, sabi niya, loko, bakit ka nagpapasok ng tao? Hindi mo kilala yan. Baka magnanakaw yan. Guys, may discernment ako ba? Alam ko kung totoo talagang in need yung tao at saka kung magnanakaw siya o hindi. So yun, pinapasok ko siya. Hindi naman siya sa bahay nakapasok. Doon lang sa kwarto na separate sa bahay. So yun. And really, kung buhay pa siya ngayon, I know na until now, maalala pa rin niya yung experience niya at sana maalala pa din niya ako na merong isang babae na na-feel niya yung na-feel na nanakawan. At tinulungan siya at pinatira siya ng hanggang
gusto niyang tumira doon sa bahay. And, you know, as what the Bible says na, be kind to strangers. Kasi, yung mga estranghero, hindi mo alam, angel from the Lord pala yun. Kung may nag-uuhaw, bibigyan mo tubig. Kung may nagugutom, bibigyan mo ng pagkain. So, yun. And not only that, yung kasiyahan na mapifeel mo ba, na nakatulong ka, ikaw yung answer sa kanilang prayer, na walang-wala sila talaga. Imagine, wala siyang pera, wala siyang makain at that time. Kasi ninakaw lahat ng ano niya, nasa bag niya, ninakaw. Tapos, hindi niya alam kung ano niyang gagawin. And so, here I was, used by the Lord. Sabi ko, Lord, thank you. It makes me feel good na, di ba, nasasayahan tayo na tayo yung ginamit ng Panginoon para maging answer sa mga prayers. Bahala na kayo mag-interpret sa mga prayers. Tayo yung answer sa prayers ng isang tao. Di ba? Ang ganda talaga sa kalooban. Nakakaluwag sa puso na kahit na ano pang trahedya na nangyari sa atin, pag may tumutulong sa atin, answered prayer na yan. Kahit gaano pa kaliit yung provide ng Panginoon, galing po yun sa Kanya. So yan guys, lesson learned. Let's be kind and helpful to people in need. Di ba? Huwag lang tayo mamusil ng joke. Siyempre, kung inaagrabyado tayo, ibang story na yun, di ba? But, you know, kung may makita tayo na nangangailangan, let's share God's love. Let's be the answer to their prayers, okay? Thank you so much for listening. Bye-bye.